Magandang gabi bayan. Tuloy na ang pagbabawal sa mga bus sa lungsod ng Maynila kahit nakipagdialogo pa kay Manila Mayor Erap Estrada ang mga bus operator na nagsasabing malaki ang nabawas na sa kanilang kita. At maraming pasahero din ang nahirapan dahil nga sa pagbabawal sa mga bus na pumasok sa Maynila. Live mula sa may Mabuhay Rotonda, nagpapatrol si Sian Ambrosio. So ibig sabihin nito, Sian, wala nang bawian, tuloy na. Ano naman ang sabi ng mga pasahero? Tuloy pa rin ang reklamo nila. Kabayan, sabi ni Mayor Joseph Estrada, pag-aaralan muna nila ang iba't ibang panukala na nilatag ng mga bus operators. Pero kung makikita nyo nga kabayan dito sa may likodan ko, maluwag ang daloy ng trapiko dito sa may Espanya. Kaya tuloy ang ordinansa at bawal ang bus pa rin sa Maynila. Sa rush hour kanina, ito ang eksena sa may boundary ng Maynila at Quezon City sa may Mabuhay Rotonda. Sa Quezon Avenue bago magmabuhay Rotonda, may traffic build-up dahil dito ang babaan ng pasahero ng bus na galing Quezon City na kailangan sumakay ng jeep patungong Maynila. Kumbaga, inalis ng Maynila ang traffic sa kanilang syudad at nalipat naman sa bahaging ito ng Quezon City. Hassle po eh. Kulang ang jeep eh. Sa Mabuhay Rotonda, sa bahagi ng Espanya, Maynila naman, banayad at napakaluwag ng daloy ng trapiko. Medyo ginhawa ko. Kasi yung free-flowing na siya. Pero hindi pa rin natutuwa ang mga bus operators. Nagsumbong sila sa LTFRB pero sabi ng ahensya, tapusin muna nila ang pakikipagdialogo sa Manila City Hall bago sila bumalik. Ordinance is not a law. Magtanong na lang sila sa lawyer. As far as I'm concerned, I was taught in law school that an ordinance is a law. Sa dialogo kanina, naghain ng mga panukala ang mga bus operator. Kabilang dito ang pagbabawas ng mga bus na bumabiyahe sa Maynila. Gayon din ang pagtatalaga ng mga integrated bus stop o lugar kung saan dapat magbaba ng pasahero ang mga bus. There are only 71 buses flying the Alabang-Lotong route by SLEX. So this time, mariregulate namin. Alba, at any given time, 10 o 20 lang yung pumapasok sa City of Manila. Sabi naman ni Mayor Estrada, pinag-aralan mabuti ang ordinansa at tila epektibo, kaya tuloy-tuloy na raw ipapatupad ito para sa ikagaganda ng daloy ng trapiko sa Maynila. Wala nang bawian yan. Hindi natin maalis yan. Naninibago sila eh. Ngayon kailangan nang ipatupad ang batas eh. Kabayan, mapakita ko lang tong nasa likuran ko, Yun yung, doon naglalakad yung mga pasahero. Ayan, nasa 100 metro yung nilalakad nga nila. Kung mapapansin nyo nga, problema nga nila dyan ay wala silang waiting shed. Lalo na ngayon, kabayan, umuulan na nga dito. Problema nga nila, walang waiting shed. So yun yung ginagawa ngayon ng lokal na pamahalaan. Pinag-aaralan nila na masama sa kanilang proyekto na madagdagan ng mga waiting shed dito sa Maynila para hindi nga mahirapan yung mga pasahero sakaling umulan. At yan muna pinakaling balita dito sa Maynila, kabayan. So ibig sabihin, Sian, ngayon pa lamang bibigyan ng solusyon ng City of Manila yung problema na kapag umulan, wala man lang masilungan ang mga pasahero. Kabayan, meron naman mga waiting shed dito pero nasa 4 o 5 tao lang ang kaya sumilong dito. Kaya ngayon dadagdagan nga nila kung pwede nga tuloy-tuloy nga yung waiting shed papunta doon sa merong area na meron silang sisilungan, kabayan. Okay, so tuloy-tuloy pa rin. At ang ating mga pasahero ay hanggang dyan pa rin sa Quezon City. Pero ang reklamo ngayon, ang Quezon City ay nagta-traffic. Yun na, kabayan, tinanong ko yan kanina kay Mayor Joseph Estrada. Ang sinabi nila, diskarte na lang daw yan ng Quezon City government. Kabayan. Sige, pagbabawal din namin pumasok sa Quezon City ang mga bus galing Maynila. Salamat, Sian Ambrosio, live mula sa Mabuhay Rotonda.